Yun mga guys, magandang araw sa inyo. Magtatato na naman tayo ulit ngayon at ang gagawin ko ay whip shading na skull. So maliit lang yung tattoo na to guys at medyo detalyado talaga. Hindi nga po ako laging gumagawa ng ganitong style ng tattoo. Ito kasing huli kong ginawa, yung koi fish whip shading. Kaya siguro may nagpagawa ulit sa akin ng ganitong style. Bali dalawang tattoo pala tong pinagawa niya sa akin. Isang Hunter x Hunter na si Gon at Killua, tapos ito. Pero ang video natin ngayon guys ay itong iska lang muna. Siguro gagawa na lang ako ng separate video para dun sa Hunter x Hunter na character. Ang ink pala na ginamit ko dito ay Dynamic Black. Tapos nagtimpla lang ako ng medium at saka light. So guys, pagka nagtatato ko ng whip shading, hindi lang isang ink yung ginagamit ko. Bali tatlo para makagawa ko ng light at saka medium color. Marami kasing nagtatanong sa akin kung paano ko ba tinatato yung ganito. So yun po yung ginagamit kong ink. Tapos sa needle naman, 5RL lang yung ginagamit ko guys. Hindi ko na binababa ng 3RL kasi yung outcome halos parehas lang naman. At mas maganda talaga yung pasok ng 5RL kaysa sa 3RL kahit kanino nyo po itanong. Ito din kasi yung pinaka-useful na needle. Pwede kasi ito pang solid lining at saka pang makakapal na outline. Kumbaga, yung dodoblehin mo na lang yung outline. Etong needle na to, pwede guys. Kung 3RL kasi, sobrang hirap talaga. Kasi masyadong point yung dulo. Kung gagawa ka ng bold lines, medyo may hirapan ka. Unlike dito sa 5RL, kahit makakapal na linya, pwedeng pwede. Basta samahan mo lang ng control at hindi pagmamadali. Kasi guys, nagkakaroon talaga ng problema yung tattoo pagka nagmamadali yung artist. Parang ginagawa kasi nilang shortcut yung tattoo. Hindi naman talaga yun natatapos ng mabilisan. Kaya nga pag may mga kliyente na kulang talaga sa oras, minsan hindi ko talaga tinatanggap, lalo na pag malalaking tattoo. Pero pag napapakiusapan ko naman na bawasan natin ng konting detalye, yung mga pinapagawa nilang malalaking tattoo, pwede naman guys, kakayanin naman yon. Yun nga lang, maraming isasakripisyo. At lagi ko naman yun sinasabi sa client ko para hindi sila mabigla at para matapos talaga yung tattoo na pinapagawa nila. Sa ngayon kasi, majority ng client ko ay galing ng ibang bansa. Siguro mga 70% halos lahat galing ibang bansa. Kalimitan talaga sa kanila, kulang sa oras. Kasi marami silang inaasikaso. Lalo na yung mga family gatherings, importante sa kanila yun. Kasi wala naman silang family sa ibang bansa. Kaya sila umuwi rito para i-enjoy yung moment na yon. At sinisingit lang talaga nila yung tattoo. Kasi mas mura dito sa Pilipinas, tapos para sa akin lang to mas madaming magagaling sa Pilipinas kaysa sa ibang bansa. At sa tingin ko napatunayan naman na yun ng mga representative natin na lumalaban ng ibang bansa. Kung tutuusin nga, medyo dehado talaga ang Pilipino sa competition. Kasi nga, hindi naman sobrang puputi ng mga Pilipino. Hindi katulad ng mga nasa Europe, yan mapuputi, nasa Amerika, 'di ba? Tapos mga Asia, katulad ng Korea, mapuputi yan. Pero nananalo pa rin talaga tayong mga Pilipino pagka lumalaban. Kahit medyo dehado. Siguro kasi kung nagagawa natin yung tattoo ng maganda sa Kayumanggi, paano pa kaya pagka sa maputi, 'di ba? Mas nakaka-excite mag-tattoo. Tapos, parang nagiging easy na lang sa atin. Kumbaga, itong ginagawa nating tattoo dito sa Pilipinas, parang training na natin to kung paano natin buhayin yung tattoo sa isang kayumanggi na kapwa natin. Tapos, pag nag-tattoo tayo ng mapuputi, talagang basic na basic lang sa atin yun guys. Kaya siguro yun yung dahilan. Disclaimer lang po, hindi po ako nanlalait sa mga moreno or Kayumanggi. Kasi ako nga rin po nasubukan ko na din pong laitin nung kabataan ko. Until now, ganun pa rin. Wala namang pinagbago sa kutis ko, maitim pa rin po ako. At realidad lang po yung sinasabi ko dito sa mga Kayumanggi, maputi, mga ganyan. Realidad lang po yun sa pagtatato. So sana po wala po akong nasaktan na tao. Kung meron man, huwag po sana kayong ma-offend. Yan. So, dito guys, medyo malapit na pala akong matapos dito. Medyo marami na naman akong nasabi. So, dito pala guys, kung gagawa kayo ng ganitong klaseng tattoo, gayahin nyo lang kung paano ako mag-shade ng whip shading at
magagawa nyo na rin yung style na yan. So, medyo tricky lang siya tignan, pero sa totoo lang, isa to sa pinaka-safe na tattoo kasi hindi madaling matroma yung balat pagka ganitong style yung ginagawa mo. Pagka color packing kasi yung ginagawa mo, tapos gamit mo Magnum, mas malaki yung percentage na magkaroon ng trauma yung balat pagka hindi ka pa masyadong marunong sa pagtatattoo. Pero kung ganito, hindi siya masyadong matotrauma at pwede mo pa siyang i-adjust sa susunod kung may mga errors ka man na nagawa. Kunyari, malabo yung shading mo nung gumaling na yung tattoo. So, pwede mo pa siyang i-adjust kasi nga, hindi naman na trauma yung balat. 'Di ba guys? Mas okay yon. Kung nasugat mo yung balat, matagal mo pa yon maaayos, papagalingin mo pa. Kaya ikaw, na nag-uumpisa pa lang magtattoo at natatakot gumawa ng ganito, wag. Kasi sigurado ko, kayang-kaya mo to at mag-i-enjoy ka gumawa ng mga detalye gamit ang 5RL. At ayun mga guys, natapos na pala ako. Gusto ko magpasalamat kay Sir Lester na nagtiwala sa akin magpatattoo. At sa lahat ng nanood ng video natin ngayon, thank you po. Kung okay lang, paki-like at follow naman ng Facebook page ko. At hanggang dito na lang muna, sa susunod ulit. Maraming salamat. Bye!